Basahin po natin mga kapatid sa Islam ang proof sa sinabi niya kanina na pagtumubo sa ating mga puso ang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala at nasuporta ng pagka-ikhlas at pagsunod sa mga pamamaraan ni Propeta Muhammad peace be upon him ay bubunga ito sa ating mga pagsamba. Mararamdaman natin ang ating mga sarili na hindi siya tinatamad magsunod sa lahat ng utos ng Allah, at mararamdaman natin na kaya nating iwasan ang mga ipinagbawal ng Allah. Mararamdaman natin na nakikipag-compete tayo sa mga mabubuting gawa kahit saan na lugar, kahit anong oras. So sabi ng Allah, alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Mahanap po natin ito sa surah Ibrahim verse 24 to 25. Sinabi niya, alam tara, hindi mo ba makita? O ano sa palagay mo? Kayfa daraballahu mathala, kung paano ibinigay ng Allah na halimbawa. Paano ibinigay ng Allah na halimbawa? Kalimatan tayyiba, ang mabuting salita. Ang tinutukoy dito mga kapatid sa Islam, sa sinabi niya ditong kalimatan tayyiba, mabuting word, good word, ay ang la ilaha illallah. What is good word? Good word in this verse is la ilaha illallah. Walang totoong Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. So alam po natin na pag ito ay tumubo sa ating mga puso dahil may bumunga ng pagmamahal, pagbuhay, ang katagang ito sa ating mga puso ay bubunga ng pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pag minahal po natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ay maaani natin ang mga bunga niya, ang mabuting bunga niya. Na ano ang bubungahin niya sa ating buhay? Bubunga ito ng pagsunod kay Allah, bubunga ito ng pag-iwas sa mga ipinagbawal ng Allah, bubunga ito ng kasipagan gumawa ng kahit anong klaseng mabuti. So ihinalin tulad ng Allah ang kalimatun tayyiba, ang mabuting salita o mabuting kataga na ito ang la ilaha illallah, kasyajaratin tayyiba, na kahalintulad ng mabuting puno. Ang mabuting puno po ito mga kapatid sa Islam ay ang palmera. Yung palmera na kung saan tayo kumukuha ng dates. Saan tayo kumukuha ng dates. So tingnan nyo mga kapatid sa Islam ang palmera, yung nagbibigay sa atin ng tamar, yung hindi pa nakapunta ng Saudi Arabia, yung mga kapatid natin sa ibang groups na nasa Pilipinas, ay kung sino man ang hindi pa nakapunta sa inyo sa Saudi Arabia ay makita niyo ang itsura ng palmera na yun ang bumubunga ng tamar o di kaya dates. So ang katangian niya ay parang niyog sa atin, subalit mas matibay kaysa niyog sa atin, dahil ang mga niyog natin mga kapatid sa Islam ay nahuhulog ang kanilang mga dahon. Pag nabulok na at tumanda na ay nakikita nating nahuhulog sila. Pero itong shajara tayyiba na ito ang palmera ay kailanman ay hindi mahulog ang kanyang sanga. Hanggang hindi kunin ng mga trabahador ay hindi yan mahulog, kahit na bumagyo man o maghangin ng malakas o kahit anong gawin mo sa kanya ay tunay na hindi yan mahulog dahil napakatibay niyang puno. Kaya ihinalin tulad ng Allah sa kanya ang tibay ng la ilaha illallah sa puso ng mananampalataya. So itong palmera na ito nagbibigay sa atin ng bunga every time. So yung mga nandito sa Saudi Arabia, may oras ba na wala kayong nakitang bunga ng palmera na ito? May oras ba na kinapos tayo dito ng tamar o di kaya dates? Wala. Every time ay kumakain tayo ng bunga ng punong ito. Every time ay kumakain tayo ng bunga ng
mabuting puno na ito na ano ang lasa niya? 'Di ba matamis? Matamis po ang dates, ang tamar. At saka punong-punong vitamin. Mayroon siyang vitamin, lahat ng vitamin ay nandyan. May mineral. Kaya kahit na 3 piraso lang ang makain mo pag ikaw ay nagfa-fasting, ay kaya mo maghintay ng ilang oras makakasustain sa katawan mo. Dahil punong-puno itong sustansya. Shajaratun tayyiba. Dinescribe po ng Allah sa atin ang shajara na ito na kahalintulad ng good word na yun ang la ilaha illallah sa puso ng mga mananampalataya. Sinabi ng Allah na asluha thabit. Ang kaniyang ugat ay steady. Ang kaniyang ugat ay steady. Wa far'uha fis sama. At ang kaniyang mga branches ay nasa taas. So, totoo po ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan niyo ang mga dahon niya. Hindi siya nakayuko sa lupa, kundi nasa taas. So, ganyan din po ang la ilaha illallah na tinawag na good word sa puso ng mananampalataya. Asluha thabit. Ang ugat niya ay steady. Steady sa puso ng mananampalataya. Hindi siya matutumba. Hindi siya mawawala kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari ay nagbibigay ng matamis na bunga, na ang tinutukoy sa matamis na bunga na ito mga kapatid ay ang pagsamba kay Allah. Kahit na magkasakit ang mananampalataya ay hindi mawawala ang kanyang pagsamba kay Allah. Kahit na pobre siya ay hindi mawawala, kasi yun ang mga typhoon sa buhay natin. Minsan may mga tao na pag naghirap, pag nagkaroon ng problema ay umaatras. Hindi na siya nagdadasal, hindi na siya nagmumuslim tulad ng mga kapatid nating mabalik Islam na marami sa kanila na hindi sila nananatili sa Islam dahil pag nagkaroon sila ng problema ay bumabalik sila sa hindi pagka-Muslim dahil hindi nila naunawaan ang Islam. Hindi nila masyado naunawaan ang Islam. Kaya hindi tumubo sa kanilang mga puso ang mabuting kataga na ito. Pag tumubo po sa ating mga puso ang mabuting kataga na ito, ay hindi kailanman mawala sa ating mga puso dahil mananatili ito tulad ng sabi ng Allah na asluha thabit. Ang ugat niya ay steady. Steady ang ugat niya sa puso. So, pag sinubok ka ng Allah ng mga mabibigat na pagsubok, kasi lahat po mga kapatid sa Islam nang nangyayari sa atin, problema sa health natin, problema sa trabaho natin, problema sa pamilya natin, problema sa pamayanan natin, ay lahat-lahat po ito pagsubok ng Allah. So, pag malakas ang la ilaha illallah sa mga puso natin ay magiging steady yan, na-fix siya sa puso natin. Hindi mo kaya bumalik sa hindi pagka-Muslim, hindi mo kaya mag-wake. Ang mga dati namang Muslim ay nagkakaroon sila ng pagka-weakness sa kanilang pagsasamba kay Allah dahil nauunahan sila ng syaitan na sinasabi na ngayon na aktibo ka na sa Islam, lahat ng utos ay ginagawa mo, ay bakit kung kailan ka naging active ay kailan ka nagkaroon ng maraming problema na hindi na maubos-ubos. Hindi niya alam na dahil tumaas na ang kanyang faith, lumakas na ang kanyang faith, ay kailangan na siya subukin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwede na hindi ka subukin, kapatid. Dahil nakalagay na yan sa Quran na sinabi ng Allah na Alif Lam Mim ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna Allahu fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, sabi ng Allah, ang iniisip ba nila o di kaya akala ba nila ay pababayaan namin sila sa kanilang pagsabing nanampalataya kami pagkatapos hindi namin sila susubukin? Hindi pwede, hindi maaari na hindi tayo subukin ng Allah.
Talagang sinubok din namin sabi ng Allah ang mga taong nauna pa sa kanila na sinabi nila na sinailampalaya. At nalaman ng Allah kung sino-sino sa kanila ang mga tapat na mananampalataya kay Allah, at nalaman din ng Allah kung sino sa kanila ang mga sinungaling ang kanilang mga pananampalataya. So ang mga tapat, mga kapatid sa Islam na mananampalataya, ay pumapasa sa pagsubok. Ang mga tao naman na hindi tapat, kasi pumasok lang sa Islam upang mag-obserba o di kaya upang makamtan niya ang personal interest niya, ay hindi sila pumapasa. Bakit? Kasi hindi tumubo ang ugat ng la ilaha illallah sa kanilang mga puso. Sinabi din ng Allah sa banal na Quran, sabi niya, wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Kabilang sa mga tao na sinasamba niya ang Allah ng pagsambang mahinang pagsamba, na pag natamaan siya ng kabutihan kasi kumita siya ng mabuti noong nagkumita siya ng mabuting hanap buhay, sumaya siya dahil sa naging aktibo siya sa Islam, ay nanatili siya. Tapos noong subukin siya ng masakit o mahirap na pagsubok, ay umatras siya. Kaya sabi ng Allah, khasirad dunya wal akhirah, nalugi siya sa mundo at sa kabilang buhay dahil hindi siya pumasa. So yun mga kapatid sa Islam, ang kalimatun tayyiba na yung la ilaha illallah, na pag ito ay tumubo sa ating mga puso, ay bubunga ng maraming bunga na mapapakinabangan mo mismo ikaw, mapapakinabangan ng mga pamilya mo, mapapakinabangan ng mga tao sa kapaligiran mo. Tu'ti ukulaha kullahin, ibinibigay niya ang kaniyang bunga kullahin, sa lahat ng oras, biidni rabbiha, sa kapahintulutan ng kaniyang Panginoon. So ganun din po mga kapatid sa Islam ang mananampalataya, na kahit saan ay nakakapagbigay ng matamis na salita sa mga tao. Lahat matamis ang lumalabas sa kaniyang bibig. Lahat matamis na mapapakinabangan ng mga tao. Yun ang definition ng Muslim. Ano ang definition ng Muslim? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ang Muslim ay ikakapayapa ng mga Muslim ang lumalabas sa kanyang bibig. Ikakapayapa ng mga Muslim ang kanyang salita at ang kanyang gawa. So, yun ang tao na tumubo ang la ilaha illallah sa kanyang puso, kaya bumunga ng matamis na salita, matamis na gawa, at napatutuhanan niya na siya ay Muslim. Tu'ti ukulaha kullahin biidni rabbiha. So yun ang kahalintulad ng palmera na ihinalintulad ng Allah subhanahu wa ta'ala. So parehas sila mga kapatid. Ang palmera din ay every time ay nagbibigay sa atin ng bunga, biidni rabbiha, sa kapahintulutan ng kaniyang Rabb. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Nagbibigay ang Allah ng mga halimbawa. Hindi lang isang halimbawa ang ibinibigay ng Allah. Amthal, plural ng mithl. Mga halimbawa. Maraming ibinibigay ang Allah ng halimbawa sa Quran. Ganon din si Propeta Muhammad, peace be upon him. Bakit po sila nagbibigay ng mga halimbawa? Nagbibigay po sila ng halimbawa para maging malapit sa ating mga isip ang salita, para maunawaan natin, para mabilis nating maunawaan pag nagbigay ng halimbawa ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, ano ang ibinigay ng halimbawa? Ang ibinigay ng halimbawa ay ang palmera. Nakakapagtakang puno dito sa ibabaw ng lupa dahil ang bunga niya ay hindi mababahaw. Tapos ang sanga niya ay hindi mahuhulog kahit na magbagyo, wala kang makitang natumba na palmera. So
Anong kahalintulad niya? Ang kahalintulad niya ay ang la ilaha illallah sa puso ng isang mananampalataya na hindi mababagsak pag sinubok ng Allah. Hindi mag-aatras pag sinubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi hihina ang kaniyang pananalig kay Allah. Hindi hihina ang kaniyang pag-iibadat kay Allah subhanahu wa ta'ala. So tulad ng puno ng palmera. Ayun naman sa bunga ng palmera ay every time ay nagbibigay ng bunga. So ganun din ang la ilaha illallah sa puso ng mananampalataya na everywhere at saka anywhere, anytime, anywhere ay nagbibigay siya ng bunga kahit anong nangyayari. Kahit saang na lugar at saka kahit anong sitwasyon ay nagbibigay ng mabuting salita at mabuting gawa na ginagawa niya ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagbibigay ang Allah ng mga halimbawa sa mga tao. Bakit? La'allahum yatadhakkarun, para makapag-isip sila, para ma-remind sila, para magising sila. So, lahat mga kapatid sa Islam ng mga taong nakikita natin na hindi pumapasa sa mga pagsubok ay yun ay dahil sa mahina ang kanilang paniniwala, mahina ang la ilaha illallah sa kanilang mga puso. Walang totoong Diyos na dapat sambahin, dapat pag-alipinan maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, gawin po nating practice ng lahat ng sinasabi natin ay para magantimpalaan tayo doon ng Allah. Lahat ng sinasabi nating mabuti, lahat ng tulong, lahat ng suporta ay gagawin natin para magantimpalaan tayo ng Allah. Hindi tayo naghahangad ng kapalit sa taong tinulungan natin. Yun ay bunga ng la ilaha illallah sa puso natin, tulad ng puno ng palmera. Salita man o gawa ay iidukit natin sa ating mga puso't isipan na ginagawa natin ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ibig sabihin ng la ilaha illallah sa ating mga puso. So, natapos po nating mga kapatid sa Islam ang pangalawang palatandaan na mahal natin ang Allah. Na yun ang pinag-aralan natin ngayon. Nagbigay siya ng dalang verses na nagpapatunay na totoo ang sinabi niya dito. Ang taong mahal niya ang Allah ay nagugustuhan niya ang kabilang buhay. Hindi mahalaga sa kanya ang mundo. Ang taong mahal niya ang Allah ay madalas magbalik loob. Madalas niya iniisip ang kamatayan niya at ang kabilang buhay. Namimiss niya ang pagtagpo nila kay Allah. Nakikipag-compete sa lahat ng mabuting gawa na magiging ikakalapit niya kay Allah. Tapos nagbigay doon ng verse na patunay sa sinabi niya. Tapos sinabi niya na pag tumubo ang pagmamahal sa puso ng mananampalataya at napainom niya ito ng pagka-ikhlas at saka pagka-mutabaa, pagsunod sa pamaraan ni Propeta Muhammad, ay bubunga ito ng iba't ibang uri ng pagsamba, iba't ibang uri ng pagsunod, tulad ng binigay niyang verse na ihinalin tulad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang la ilaha illallah sa puno ng palmera. So, ang la ilaha illallah ay kalimatun tayyiba, ang puno ng palmera ay syajaratun tayyiba. So, maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid sa Islam, sa inyong pakikinig. Naway biyawayan kayo ng Allah at maging ibadat ninyo ang mga oras na ginugugol nyo sa pakikinig sa mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.